Welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa episode na ito mga kamaster ay ating pag-usapan kung bakit po hindi advisable na ang isang borrower ay mag-apply ng kanyang loans doon sa nag-iisa lamang na private lending institution or PLI. At sa episode na ito mga kamaster ay hindi din discourage po natin yung pagiging loyal sa iisang lending institution. At ang dahilan niyan ay makikita mismo doon po sa deduction ng inyong loan kapag po kayo ay nag-apply ng loan sa kahit saang private lending institution. Yun pong tinatawag po natin na automatic deduction na 6% ng inyong applied loan. Sinasabi po natin mga kamaster na hindi na dapat na ang isang borrower ay magiging loyal doon sa kanyang PLI in a way na hindi na siya mag-try na mag-loan sa ibang lending institutions at doon na lang siya makafocus sa iisang PLI. Maybe naka-establish na siya ng relationship, magandang relasyon with the personnel doon sa lending institution na yon, but financially this is not helping the borrower dahil nga kapag kayo ay mayroong pangangailangan na kailangan nyo mag-apply ng loan sa isang lending institution, ang amount po ng inyong ina-applyan ay palaging mayroong 6% na deduction every time po kayo ay nag-apply ng loan at kayo ay nag-reloan doon po sa isang PLI. Let's say kayo po ay nag-apply ng 100,000 ngayon, so 94,000 na lamang yung inyong matatanggap dahil nga mayroon yon 6% na deduction. Now, well, let's say maybe about 1 year after, kung kayo po ay merong bagong pangangailangan at mag-apply ng loan, try to find another PLI kung saan kayo mag-apply ng loan para sa inyong bagong financial need. At iwasan nyo po na mag-renew, magdagdag ng amount of loan doon sa PLI kung saan kayo ay nauna nakapag-apply. Dahil the moment na mag-apply kayo muli at kung yung inyong proceeds ay medyo maliit pa lang, kailangan nyong dagdagan yung inyong loan. So, the whole amount mga kamaster na siyang a-applyan ninyo, yung mas mataas sa 100,000 na yon, yun na naman ang babawasan ng 6%. So, mas mataas na yung ibabawas dun kasi nga higher amount na. Well, kung doon po kayo mag-apply ng loan sa isang PLI na bago sa inyong account, ang mangyayari ay let's say 50,000 need. So 50,000 lamang yung babawasan ng 6%. So that is 3,000. So kakaroon kayo ng 47,000 na net proceeds. Kapag doon po sa isang loan, existing PLI kayo nag-apply ng loan, let's say apply na lang kayo ng 130 instead na 150 kasi meron naman kayong proceeds na makukuha mula doon sa inyong naunang loan, yung 130 po yung babawasan ng 6%. So para bang binabawasan ka ng 6% para doon sa amount of loan na hiniram mo to pay your existing loan. So medyo magulo pero talagang hindi siya helpful sa mga personnel. Alam ko pong naintindihan ninyo kung kayo po ay in the status of kanang renewal of your loan. So hindi po talaga nakakatulong kapag kayo ay loyal sa isang PLI dahil nga doon sa napakalaking 6% na binabawas every time po kayo ay nag-a-apply ng loan. Hindi po yung 6% ay doon ibabawas sa kung magkano yung increase ng inyong ina-applyan loan, but doon mismo sa amount na inyong ina-applyan. And since by policy ay kailangan lamang ng isang account ng PLI doon sa payslip ng mga personnel ng mga borrower, kailangan na sa bagong ina-apply ang loan ay mabayaran yung inyong existing loan balance para
hindi magdoble yung inyong ang account ng PLI sa inyong payslip. So you have to apply for higher amount, at kung higher amount, higher 6% yung mababawas sa inyo compared po doon sa kung mag-apply kayo sa bagong PLI na mayroong, well, yun lamang ina-applyan nyo na need yung babawasan ng 6%. And another reason mga kamaster kung bakit hindi kayo dapat loyal doon sa isang PLI, dahil nga kapag kayo po ay palagi nagre-renew doon sa iisang lending institution, ay palagi pong na-extend yung term ng inyong loan, at mas lalo pong tatagal yung panahon ng inyong paghihintay kung kailan po muling tataas yung inyong net take home pay. Kasi nga, let's say kung nag-apply kayo ng loan sa isang PLI ngayon, and the next year ay mag-apply kayo muli sa PLI, the same PLI, ang mangyayari, instead na 2 years na lang ay ma-fully paid na yung inyong loan account, ang mangyayari dahil kayo ang nag-renew ay muli pong madadagdagan ng 3 years yung inyong paghihintay. Compared doon kayo mag-apply sa panibagong PLI mga kamaster, among PLI number 2. So yung bagong loan lamang yung magkakaroon ng 3 years na term. So yung unang loan ninyo ay still in 2 years time ay ma-fully paid na yon, and in 2 years time ay tataas yung inyong net take home pay kasi mawawala na yung monthly amortization ng una ninyong in-applyan na loan. So compared, same lang naman yung total amortization ng dalawang loans ninyo from those 2 PLIs, pero yung chance na tataas muli yung inyong net take home pay ay mas malapit na, mas madali na kapag kayo ay nag-apply sa iba na namang lending institution. Dahil panibagong account, yun lamang bagong loan ang magkakaroon ng 3 years term. Yung existing old account ay in 2 years time fully paid na, mawawala na sa inyong payslip. Kapag kayo ay nag-renew sa the same PLI, ay instead of 2 years na lang ay madagdagan pa ng 3 years muli yung paghihintay, tataas pa yung yung amortization, kung kaya mas lalong mabigat at mas lalong mahirap para sa isang borrower. So I guess that would be enough mga kamaster. For those 2 reasons I believe sapat para po maipaabot sa inyo yung kahalagahan ng hindi pagiging loyal sa isang lending institution when it comes to your automatic payroll deduction system or APDS loans na siyang salary deduction sa inyong buwanang sahod. So hanggang sa susunod na episode, keep safe everyone. Mga kamaster, nagustuhan ba ninyo ang ating episode sa video ito? If yes, don't forget to like this video at i-share na rin nang sa ganon ay marami pang mga tao na nangangailangan ng impormasyon ang makakaalam tungkol po dito. At don't forget to subscribe nang sa ganon ay updated kayo kapag meron tayong ilalabas na bagong video dito sa ating YouTube channel. I-like nyo na rin ang ating Facebook page, that is master_jet, at i-follow na rin ang ating Instagram account, that is master_jet02. Ang link ng mga social media accounts nito ay makikita sa description ng ating video. Furthermore mga kamaster, my wife and my kids are now in YouTube. So meron na po silang sariling YouTube accounts, channels. Let us help them reach 1,000 subscribers by showing support. Mag-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel, Jikais TV at 2B Brothers. Ang links po ng mga YouTube channels nito ay makikita rin sa description ng ating video. Maraming salamat po.